Panginoon, palayain niyo po kami sa mga demonyo ng aming buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 31 to 37, and I read it for you. He went down to Capernaum, a city in Galilee, and was teaching them on the Sabbath. They were astounded at his teaching because he spoke with authority. In the synagogue there was a man who had the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice, "Let us alone. What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be silent and come out of him." When the demon had thrown him down before them, he came out of him without having done him any harm. They were all amazed and kept saying to one another, "What kind of utterance is this? For with authority and power he commands the unclean spirits, and out they come." And the report about him began to reach every place in the region. Kung gusto mong maging malaya, kailangan mong palayain ang iyong sarili. Palayain sa anumang uri ng demonyo o kasamaan na patuloy na sumasakal sa iyo, patuloy na nakatali sa iyo. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung paanong pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo ang isang masamang espiritu, isang demonyo. Ano-anong uri ng demonyo ba ang maari nating makita sa ating sarili? Nariyan ang demonyo ng bisyo. Nariyan ang masamang espiritu ng pagnanakaw. Nariyan ang kasamaan ng pagsisinungaling at pagtatago sa katotohanan. Nariyan ang demonyo ng korupsyon na ngayon ay ating nararanasan sa gobyerno dahil sa mga multong flood control o mga substandard na serbisyo para sa mga mamamayan. Iba-iba. Nariyan din ang demonyo ng kasalanan sa ating personal na pamumuhay na patuloy na umaalipin sa atin. Isipin mo, ano ba yung patuloy na ginagawa mong kasalanan? Baka yan ang demonyo na kailangang palayain ni Jesus sa buhay mo. Patuloy po tayong magdasal, sapagkat ang kalayaan naman ay isang regalo mula sa Panginoon. At ang kalayaang ito, ang regalong ito ay mapapasa atin kung ibibigay natin ang sarili para sa pagbabago. Kung ang ating pipiliging palagi ay ang Panginoon, magiging tunay na malaya tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, nais po naming lumaya sa mga demonyong umaalipin sa aming buhay. Nais po naming matamasa ang bagong buhay ng walang pag-aalinlangan na mamuhay kasama ng iba at sa harapan mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page, o kaya naman po sa bulletin board ng TikTok app. God bless you po.